mga lods, ito at continue tayo sa ating mga repair. So ayan, maligayang pagbabalik sa ating Mundi channel, another video na naman. So meron tayo dito nga DB Audio na EQ amp 506 12BT high fidelity stereo amplifier, so with Bluetooth. So ayan, may equalizer pa. So problem daw nito mga lods ay ayan, nakasaksak naman. Hindi wala daw audio output, no? So ayan, kung makikita mo, naka-red lang, hindi nagiging green. So dapat magiging green yan, ano? Patay natin yung plus. So ayan, naka-red lang siya. Dapat magiging green yan para mag-click yung relay. So walang relay, wala tayong relay na naririnig na nag-click. So it means naka-protect. So yan naman yung ano niya, oh. Nakalagay plus natin. May nakasulat naman na power overload protect system lead indicator. So it means na overload to nung unang may-ari, ano. So kaya yan, resulta naka-protect yung ating amplifier. So ayan, yung gustong bumili ng ganito, ayan yung mukha. Kasi ano na to ngayon eh, sikat na to si DB Audio eh. Dami nang bumibili. So yung USB nya medyo kinalawang na, USB port. So meron tong dalawang mic input, dalawang mic volume, mic mixer, echo, treble, bass at balance. Ito yung sa audio. Itong treble at saka bass, ito yung sa audio natin, ano, dito. Master volume, input selector, speaker output at tuning ng ating FM or AM. May AM ba ito? Sa meron nga AM. So ito lang yung amplifier na may AM, ano, AM, FM. So ayan, kumbaga all-in-one na sa kanya. Nandito na lahat, may equalizer na. Basta lahat na all-in-one. So ayan, continue lang tayo mga lods. Open natin kung ano nangyari dito. Bakit hindi tumutunog or nakaprotect yung ating ilaw. So ayan mga lods, na-open na natin. At ayan, grabing kalawang. Ayan, oh, kinalawang, oh, ayan. Ito nga kinalawang, lalo siguro yung mga resistor nito. Ayan, oh, na ano na yung mga pintura, kinalawang na. So mukhang need to na recondition. So malamang sa malamang dito sa loob nito ay grabe sigurong kalawang sa mga pyesa. Ayan, oh. So recondition na naman, ubos pati yung mga driver, oh. Tignan nyo mga lods. So ayan. So ito yung ano, mapapasabak na naman tayo sa recondition nito. So tignan natin sa loob, sisilipin natin. Ayun nga, kinalawang nga mga lods. Grabing kalawang nga. So ayan, tanggalin muna natin yung board. So ayan, natanggalan natin yung board. So ayan, sabay-sabay natin tignan ng ano nito. Tanggalin natin to. Ang kapal ng ano, oh. Ulik-kabuk. Grabe, kinalawang na pati mga screw. Ito wala na, oh, putol na yung resistor sa base. Ewan ko bakit binalot yan ng ano, ng parang adhesive na kinakalawang yung ano. Ito yung mga screw, binabalutan nila. Ayaw ata ipa-repair sa atin. Gusto ata bili na ng bago yung may-ari. So ayan, sana magustuhan yung video natin mga lods, ano. Kung yung mga ganitong content ay kung trip mo ay kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, pasubscribe na mga lods. So ayan, baka naman. So ayan, at ito yung ano, kapag dadalhin to sa mga ibang shop
or repair shop na mga or mga technician na. Yung iba kasi hindi na nire-repair ng maayos. Ano lang eh. Ang hirap tanggalin ng isang screw. Kinain na ng kalawang. Hindi ata sumabay ah. Oh, tigas. Ayun, sumama din. Wala na, ubos talaga mga resistor mga lods. Tapos iwan ko lang kung yung may-ari ito kung baka barat. Patay tayo. Kasi sabi niya yung tumawag siya sa messenger natin, ano. Sabi niya wag daw masyado mahal magsingil. Hindi ako mahal magsingil, tama lang naman. Kasi nga ay yung pagod at pasensya talaga yung babayaran nila dito pag ganito yung mga repair. Yung ibang technician nga di na nga nare-repair to eh, kasi nga gawa nga ng yung mga parts kulang-kulang ano. So pag kulang ang parts hindi mo talaga magagawa, pero dito sa akin magagawa ko kasi kumpleto ako ng resistor ng mga ganitong amplifier. Naglaan talaga ako, kumbaga namuhunan talaga ako sa parts para lang, kasi nga ito yung hanap buhay ko eh. So kaya yung ibang ano dyan, iba kung customer alam na nila yan, kasi san pa po kayo hindi na kayo magpagod. Yung ibang technician kayo yung pabibilhin ng mga parts dito sa akin, ay ihatid nyo na lang dito sa akin sa bahay. Ay pagbalik nyo okay na, wala na kayo maraming ano. Grabing tigas, kinalawang kasi. So meron pa tayong isang customer na alam ko manonood si sir dito. Yung asawa niya ang pinadala dito ng ano, Megavision na player. So parang in-underestimate pa ata ako yung ano natin. So sabi kasi nagdala sila dito hapon ng player, tapos kinabukasan kinuha niya agad kasi nga daw uwi na siyang pagadian. Sabi ko, ba't nagmamadali? Nagpaparepair, nagmamadali. Kasi di naman basta-basta ayusin. Di naman pwede i-magic lang yung pag-repair natin. Tapos sabihan pa bahay lang, bahay lang pala daw yung ano ko, hindi pala shop. Sabi ko, hindi kanyang problema, hindi siya pumasok sa bahay. Kung makita niya yung loob ng bahay, parang shop na din. Sobra pa siya, parang junk shop. Sobrang daming ano, need na i-repair. So yung problema niya, husga siya kaagad. So ayan, pasensya ka na sir, yung asawa mo medyo ano eh, ewan ko, walang tiwala ata sa akin. Dinala mo ng hapon yung player, di mo naman agad ma-repair yun kasi di mo naman alam yung ano buhay ng tao. Kasi may okasyon kasi nung paghatid nila kinabukasan o hapon pala, ay meron din na okasyon, nag-invite sa akin, alam din natin pupuntahan, nakapag-oo na tayo. Tapos tamang-tama din hinatid nila yung player. Di ko nakasalanan yun, nagmamadali magpa-repair. Magic. Alam ko makikita ni sir yung video natin kung titignan niya. So yung asawa po ang problema sir, yung asawa niyo po ang problema. Parang minamaliit pa ako. Actually marami din akong player na need i-repair dito, kaso nga lang alam niyo na pag player kailangan talaga yan iwanan sa technician. Problema doon, parang minamaliit pa, na bahay lang daw yung ano ko. Malamang home base nga eh. Sinasabi na nga sa mga video, home base ako, sa bahay lang. Ayun, kaya binigay ko na lang, sinauli ko na lang sa kanya yung player niya kasi naayos man daw at sa hindi, kukunin niya yung player. So ayun, binigay ko, wala naman tayong ano, alata namang parang walang tiwala sa akin. Kala niya siguro kukunin ko, gusto niya may player pa ako dito, binibenta ko ng 8,000 Megavision 1 terabyte. Kala niya siguro mabilis lang iayos yung Megavision. Kaya pasensya ka na madam, pasensya ka na sa asawa mo sir. Akala ko si sir yung magdala dito eh.
Ewan ko bakit hindi si sir yung natuloy dito. Pag walang tiwala sa technician, wag na lang magpagawa mga lods, ano. Ano lang pala daw yung ano ko, anong tawag doon, yung YouTube ko is parang scam. Parang useless, yung sabi niya, yung pagkasabi niya sa akin, useless daw yung sa YouTube ko. Lang yan, mapapamura tayo eh. Wag na lang, parang nanay na din eh. Useless daw yung sa YouTube ko. So, ewan ko anong nasa isip niya. Akala niya siguro i-magic lang natin yung pag-repair. Bahala kayo dyan. Basta ako, kung titiwala sa akin, alam na nila yan. Hindi naman yan. Basta sobrang busy ba naman? Tignan nyo nga yan. O ayan, o ang dami kong repair. Yan, naghintay pa ako sa mga piyesa niyan. Ito pa. Doon pa sa labas. Ayan o. Daming repair mga lods. Hindi naman pwede unahin. Siyempre, nauna yung iba. Alam naman, unahin ko kaagad yung sa kanya. Bago lang dinala. Sana naisip niya yon. So, kaya yan. Pasensya ka na sir. Sana ikaw nagdala dito. Era ito yalibaki. Para pwede mang kwento bonamente. Di ka muer daw suplada pa eh. Tamira conmigo otro klase tamira daw pensaba gali. Kasi pendejada sente. So ayan, continue lang tayo mga lods. Ayan nga oh. Kitang kita na kinalawang talaga. Sipin nyo, pag ito recondition ko, minsan isang araw lang yan, nakukuha ko na agad. Pwede nyo nakunin agad. Isipin nyo sa dami ng papalitan ko. Tapos ito, sisingilin ko ng 2.5 to mga lods. Kasi yung dito, pati dito, alam ko yan, meron din yan dyan kinalawang. Kasi nga, ay, ayun o, mayroon din doon o. Ibang tunkutro. Matrabaho talaga mga lods. Alam na alam yan kung mga technician ko dyan na ano, masusunog pa yung mga daliri mo dyan sa kakatanggal ng mga yan. Pati jumper, need mong palitan lahat. Parang nagagawa ka. Mas maganda pa nga yung gagawa na ng bagong amplifier eh. Gagawa ng circuit, tapos tataniman ng bago. Ito kasi bunot, tapos linis pa, tapos lagay ulit. Tanim ulit ng mga bagong parts. So kaya ayan, kung magbabayad naman kayo, sulit naman po yun, yung ibabayad nyo sa akin. Kasi ibabalik ko naman po yun sa inyo. So hindi naman po yung pag-repair ko bara-bara lang ano. So yung repair ko pulido naman eh. Kaya yung mga ibang ano dyan, huwag naman kayong ano sa technician, husga agad ano sa pagtingin. Siguro pangit lang ako pagtingin, pangit man tong technician na to, pangit din siguro itong gumawa. So ayan, continue lang tayo mga lods. At ito, sisimulan na natin tong ano. Tingnan natin yung iba dyan. So and then update ko lang kayo mamaya. So tingnan kung pwede, labhan na lang natin to kasi tatanggalin din naman yan lahat. So ayan, continue lang tayo. So ayan mga lods, at natapos na natin bunutan. So ito, naubos na natin pati mga jumpers. Yan. Grabing trabaho. So yung diode lang yung natira kasi hindi naman basta-basta ano yan, masisira kasi copper yan ang paan yan, yung mga pins nya. So yung mga jumper ubos. So yan, oras na naman to para taniman. So grabe yung kalawang pag ano talaga mga lods. So kung yung mga ano nyo, yung mga DBO nyo no, so yung may mga ganito, so always check. I-check nyo talaga yun dito sa gitna kasi alam ko kahit sa katagalan ganun din yung mangyayari, lalong lalo na yung dito sa may blower, kung saan yung ano, yung nilalagyan na lang ko adhesive ano. So need nyo ma-check yan. So yan po yung value, kung saan yung may adhesive baka mabura. Ayan o. So yan po yung mga value. So tignan nyo na lang. So itong isa nawala, ito nawala ay ito maliit. 4.7 lang yan, same dito. So sa base yan na resistor ano. Yan, check nyo na lang yung mga value. Ayan, kitang kita. So yung itong nawala naman ay 41, 48 na isang signal diode ano, or switching diode. Ayan. So yan, grabe yung kalawang ba.
So ititreat natin yan ngayon para pagtanim natin mamaya, shielded na yung butas niyan. So yung bago natin tatanim, ganun din, protected na, no. So tatagal na to, kahit pa paano tatagal na sa customer, hindi magbabackjab agad sa atin to. Yan. So yung sa release section, so itong nawala, oh, ito ay 100k yan mga lods, ano. Nawala yung ano niya, nawala na yung markings. So yung mga jumper, ubos lahat, tinanggal ko. So ayan, continue lang tayo, tataniman na naman natin to. So ganun pa rin, picture lang natin, then i-edit na lang natin, no? Kasi para hindi na masyadong ano yung ano natin, video. Kasi yung camera ko din naghahang pag matagal lang mag-record mga lods, ano. So ayan, continue lang tayo, taniman na natin to. Kung nga inyong piliyon, isip opisyal ni nga ato nga dakbayan, na peaceful kayo ang ato nga lugar. Walay gubot, nga walay salvage. Kaya kung nga na ay maggubot-gubot, ayaw kabalaga, kaya ako nga patun. Mga lods, at ito, natapos na natin taniman yung kanyang main amp. So bago na yan lahat, pati mga jumper, pure copper na yung jumper nyan, hindi yan basta-basta maputol. So ayan yung amplifier. So meron tayong siniris dyan, dalawang resistor, no, sa 4.3 sa 4.3k. So ano yan siya, 2.7k at saka 1.6. so ayan, 1.6k at saka 2.7k. So yan yung siniris ko para magkaroon tayo ng 4.3k. So yan lang, wala akong resistor, yung iba meron, kompleto tayo. So ayan, goodness nyo yan, natreat na natin yan. Yan, ang kapal na yan. Ayan, oh, nakikita nyo, parang epoxy na yan pag matuyo. So ayan, goods na, bagong bago na naman ulit. So doon na naman tayo sa tone control natin. So ito, di ko pa nalagyan ng thinner, so iti-thinner pa natin ito sa likod para malinis, no. So ayan, continue lang tayo mga lods, doon na tayo sa tone control. So ito mga lods, natapos na natin palitan yung ano, yung mga kinalawang. Ito yung sa ating main tone control, volume. Then ito yung sa kanyang main input. So bago na yung lahat ng resistor. So treat na din natin para magtagal pa kahit papaano, no. So ayan. Ayan, oh. So ayan, ready to audio test na. So series valve muna tayo at power na natin. Then USB tayo. Nag-IPM agad. Yun. Nag-echo. May problem pa atang ano,
mga volume. Yun oh. Tsaka parang nagpi-feedback yung ano niya, nag-e-echo yung tunog, no? Yun oh. Palagay ko patay mga volume dito. Ayun ako, kung maririnig nyo, ayan o. Parang may kaluskos. Kahit patay natin yung equalizer, parang may humahagasas, no? Although goods na yung ano natin, yung main amp natin. So dito naman sa tone control, hindi kasi natin to na-check. Ito lang yung pinalitan natin ng mga resistor. So di natin na-check dito sa baba yung mga potentiometer. Ayan o, parang ano yung mga ayon. Ito nga, ayan o, may problem nga tayo sa bus na potentiometer. So ganyan lang pag mag-recondition mga lods. So wala na kayong maraming anuhin. Yung mga pyesa lang talaga ang matrabaho. Yung mga resistor lalo na, no? So pagtanggal talaga yung problema natin. Medyo matatagal lang talaga. Walang control yung ano, ito. Ayun oh. Treble ganun din. Balance okay naman. Echo. Ito din oh. Ito siguro sanhin ng ano, parang may FM, mic mixer niya. Volume. So yan. Check muna natin tong ano, tong control. So ayan mga lods, at update tayo, no? So napalitan na natin ang mga potentiometer. So hindi na siya hagas-has. At ito pinalitan din natin ng mga knob, kasi nga yung pinalit natin na potentiometer ay maiksi. Ito kasi yung sa kanya mahaba. So hindi na ito may lagay, kasi malalim to siya. So ang ginawa ko, pinalitan ko ng mga bagong knob. So may mga knob naman din akong stock. So ayan. So power natin. So nawala na yung parang echo-echo niya. At yung parang ulan. Sulit. Yung pa-testing natin na speaker, ayan o. Nalawang na AB Electro Voice. So sunog na yung ano niyan, yung class D na amplifier. Kung sa active yan mga lods, ginamit ko na lang yung speaker. Ewan ko, di pa kinuha ng may-ari, so in-improvise ko na lang muna kasi pan-testing ko dito. Yung ano niya, yung main amplifier ng kanyang ano, yung DSP niya is nasa 12,000 kung bibilhin. Kasi ang mahal din na speaker na yan, nasa 50 plus. So ewan ko sa may-ari, kasi sabi niya bibili na sila ng bago. Ganun pa rin yun kung bibili na lang sila ng main amplifier ng DSP. Yung ano talaga, yung pinaka DSP talaga yung problema mga lods, ano, kasi nasunog. Siguro nagkamali sila sa paglagay dun sa likod. Yung dito sa likod niya, ito, sayang talaga na speaker to. So yung dito siguro nagkamali sila, kasi yung sa loob nito, yung dito,
yung sa output, ewan ko, parang may nilagay din ata sila dito. Yun, nagkasalubong dito sa pinaka main ng DSP niya. Ayun, sunog yung mga IC na maliliit. So hindi ko na matrace kasi hindi ko alam kung anong IC yun. Basta tutong na tutong talaga sila. Putol yung mga line. So kaya yan. Sabi ko bilhin lang ng buong, kasi meron namang binibentang buong board ng DSP nito. Ewan ko sa may-ari, 12,000 no, sa Alibaba. Kasama na yung shipping. Ewan ko din nag-order. Sabi ko nakabili nga kayo nito. Nang mahal nito. Yan yung model niya mga lods. So original Electro Voice ZLX 15P. So ayan, pinang-testing ko na lang. Ginamit ko na lang muna siya na pang-testing. Ganda ng tunog mga lods. Quality talaga. Di 15 yan siya. So yun umiilaw yung series valve natin. So success na din yung repair natin. So lipat na natin. Rekta na natin. So, yung delay ng relay. Ayun, okay na. Yun o. Baka nagustuhan yung video natin mga lods at yan, kondisyon na ulit. Huwag kalimutan i-like ating video mga lods. At hanggang dito lang yung video natin mga lods at maraming salamat at maligayang pagbabalik at yung mga hindi bumabalik ay thank you pa rin at yan, yung mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na po kung napadaan ka lang po sa aking munting channel, pakihit na notification bell at ilagay sa all para laging updated. So ayan at magandang buhay sa ating lahat mga lods. Hanggang sa next video natin, maraming salamat.